Bukod sa directing, ito pa yung importante pag-usapan. Kailangan executive account. Why executive account? Sir, ang laki-laki naman yan. 200,000. Alam niyo po, kung nalalakihan kayo dito sa 200,000, depende yan sa pagtingin nyo. Depende yan kung paano nyo titignan yung 200,000. Pag tinignan mo siya as gastos, malaki talaga yan. Sino ba naman tao, bigla-bigla maglalabas ng 200,000? Wala naman talaga, di ba? Pag tinignan mo siya as gastos, malaki. Pero pag tinignan mo yan as business capital, ang liit niyan. Ang liit niyan. Bakit maliit? Ito po, tignan nyo. Average, ito mathematics data to. Ang legal lang na porsyento sa bansa natin, legal, is 6% annually. Pag ang pera mo, kahit saan kayo magpunta, sino dito marunong na trading? May mga crypto wallet, may mga forex wallet, meron? O sa may mga crypto and forex wallet, tignan nyo, may tinatawag na APY. Yung percentage na kikitain nyo sa isang taon. Alam nyo po ba na pag ang pera kikita ng 6% sa isang taon, good investment na yun. Good investment na. 6% sa isang taon, 0.5% every month. Kaya ngayon ibang mga businessman, pag sinabi mo kikita ng 5% every month, ayaw eh. Pag sinabi mo 0.5 or 1% lang every month, mas okay pa sa kanila eh. Bakit? Kasi alam nila na ang pera, talagang ang hirap pala gawin. So, ibig sabihin, kung ito, kung 6%, ibig sabihin, kung mag-i-invest ka na 100,000, magkano ini-expect mong yield? Kung 6%, sa isang taon, magkano? 6,000 lang. Take note ha, yan ang average ng business. Ito yung investment, 100,000. Magkano ang income? 6,000 sa isang taon. Ang mga mautang sa business, alam na alam yan. Kausapin mo mga business tycoon, alam na alam yan. 100,000 ang investment, 6,000 lang ang expect mong income every year. Ganyan yan. Sa atin, baliktad eh. Gusto 100,000 income every month, tapos ganito yung gusto mong investment. Sige, dagdagan mo 2,500 para 8,500. Ano naman? Ito gusto mong income, tapos monthly pa gusto mo, tapos ito gusto mong investment. Kaya ang daming hindi mayaman, binabaliktad. Yung 100,000 na ang income every year, 6,000 na. Ikaw ang gusto mo yung 6,000 na investment mo, 100,000, hindi ka per year, per month pa. So ngayon, bakit kailangan executive account? Diyan pa lang eh, na-justify mo na eh. You want maximum income? Yes. Invest maximum. Tingnan niyo po ito. Bakit? Kasi ang executive account, maximum earning potential. Bakit maximum earning potential yan? Ito po actual na. Pakita ko po sa inyo, isa sa in-screenshot ko. So for privacy, pinakpak ko po yung pangalan. Pero itong tao kasi na to inactive na siya. Siguro, akala niya yung kabilang side na, kasi ito yung kabila, spillover ni upline. Akala niya siguro yung kabilang side niya hindi malalagyan. Eh, yung nilagay niya sa kabilang side niya hindi tatrabaho. Eh, natsambahan trumabaho. Alam niyo po nangyari? Yung total BV niya sa left, 110,800. Kung executive sana siya. Pero dahil builder siya, ang pumasok lang po, 24,200. Magkano na sayang? 86,600. Yung kabilang side niya naman, 192,400 dapat. Kaya lang dahil builder siya, hindi siya executive, ang pumasok lang 79,200. So ngayon, ang total na forfeit, 113. Ibig sabihin kung titignan yung total points na forfeit, 86,000 tsaka 113,000. So nasa 200,000 almost yung nawalang points. Kaya sino dito yung mga naka-executive na? Taas ang kamay. Congratulations, hindi mangyayari sa inyo yan. Pero kung builder ka pala, kabahan ka, ganyan yung masasayang. Ang laki ng nasayang. O ito, pera na usapan, commission. Kung executive siya, sana, dahil left side niya ang weak side, sana ang total binary niya na 110,800.
Kaya lang, dahil builder lang siya, pumasok sa commission niya, 24,200. Magkano yung nasayang? 86,600. Kung nadadagdagan pa yan ang nadadagdagan, mas malaki pa sana. Kung in-executive to, sulit o hindi? Sulit. Kung pwede ko nga lang kunin yung account, akin na lang yan. Di ba? Yun yung sinasabi ko. You want maximum earning? You want maximum earning potential? Invest na maximum account. Walang ganitong mindset. Na gusto mo mas malaki yung kinikita mo kaysa sa invest mo. Sa totoo sa atin lang sa networking lang posible yan. Sa networking na nga lang posible, tilipid mo pa. Okay? So, executive ang kailangan. Pangalawa, your only gateway to partnership ranks. Hindi ko na isa-isa yung partnership ranks, pero tignan niyo po ito. Okay? Ang importansya ng executive. Sa partnership ranks po natin, may iba-iba tayong partnership rank. From executive, meron tayong prime partner. Meron po ba tayong prime partner dito? Wala. Okay. So ngayon po, sa prime partner, tignan niyo po ito, papakita ko sa inyo yung beauty ng prime partner natin. Bakit ang ganda na nasa partnership rank ka? Okay? So ito po, prime partner. Pag prime partner ka, ito po yung advantage. Di ba may override tayo? Ang override natin, sa first level mo, meron kang 10%. Sa second level mo, lahat ng second level mo, pag prime partner ka, magkakaroon ka ng 5%. Ay, siya mas maliit. Oo, mas maliit yan. Pero ito tanong ko, ano mas marami, first level o second level? Second level. Paano kung yung first level mo may 10 direct ka? Etong 10 mo, kumuha ng tig sa 10. So 10 times 10, ilan yun? 100. So sa first level mo, kumita ka ng 10% pero 10 lang. Sa second level mo, kumita ka ng 5% pero 10 lang yan. Ano mas marami? First level, second level. Ano mas malaki? First level, second level. Second level. Kaya kung halimbawa, itong 10, nagwa 100,000, may 100,000 ka. Kasi 10,000 times 10. Paano kung itong 100 nagwa 100,000 din? Sa bawat 100,000, meron kang 5,000. 5,000 ilan yan? 100. 5,000 times 100, hindi kalahating milyon yung nawala sa'yo. Kaya nga, ang rule natin dito, huwag kayong magmadali, pero bilisan nyo. Okay? Huwag kang magmadali, kasi pag nagmamadali, nagkakamali. Pero bilisan mo. Kumilos ka na kaagad. As early as possible, dapat maabot mo yung prime partner. Ang tanong, sir, paano ba magiging prime partner? Ang dali lang po ng qualification. For you to become prime partner, first qualification na kailangan mo lang, kailangan meron kang tig-2 builder pataas, left and right. So, ibig sabihin, kung ito ka, pag meron kang 2 direct na builder, consultant, director, or executive, kahit ano, tig-2. Sa isang buwan, check na yan. So, 4 lang na direct sa isang buwan. Builder and half, parang associate di kasali. Pero builder is just 75. Next, kaya to? Kaya? Yes. Ang dali lang. Pangalawa, kailangan ko lang na qualification, 15,000 PV, left and right din. Ibig sabihin, kailangan yung buong kaliwa mo, may 15,000 PV, yung kanan mo may 15,000 PV rin. Sir, paano po ba magkaroon ng 15,000? Ang isang executive po, 9,000. So, ibig sabihin, basta may isang executive sa left mo, 19 na yun. Pag nakadalawang executive, 18,000 na yun. Sir, kailangan ba direct ko? Hindi po, kahit hindi nyo direct. Kahit direct ng direct mo, kahit spillover pa ng apply mo, basta may pumasok sa left and right mo, lahat yan may PV. 15,000 PV, left and right. Pasok na yun sa prime partner. Kaya? Yes. Itong 4 na direct pa, hinaya ko ito pa, tulong-tulong na buong grupo niyan. Kaya po, madali lang ba maging prime partner? Yes. Napakadali maging prime partner. Kaya lang, yung pangatlong qualification, ito po, kailangan executive ka. Kahit magawa mo yan,
pero director ka lang, hindi ka magiging front partner. Kahit magawa mo yan, pero consultant ka lang, hindi ka magiging front partner. Kahit madoble, magtriple, kahit mag 1 million, PB ka, left and right, hindi mo maabot yan. Your only gateway is executive account. Kaya nga as early as possible, dapat maging executive ka na. As early as possible, abutin mo na yung executive para lahat ng ginagawa mo maka-out. Maging prime partner ka. Imagine mo kung maaga pa lang prime partner ka, ay hanggang second level, nagpa 5% ka na sa override. Kaya very important yung executive account. Third, this is a fast-paced business. Napakabilis ng business natin. Magugulat ka na lang, biglang merong nailagay na executive sa ilalim mo, hindi mo alam. Ang problema, pag mabilis ang business, tapos ikaw yung mababa ang registration, baka ikaw ang magpakulpad ng business. Sisiraan mo pa yung executive. Guys, huwag muna tayong mag-recruit ng executive account ha. Kasi malaki masyadong investment niyan. Pero totoo, kaya ayaw mag-recruit ng executive account kasi siya hindi pa naka-executive. Fast-paced yung business, kaya kung sobrang bilis ng business, tapos ikaw hindi naka-executive, kukupad yan. Pati ikaw pa mismo, mahihiya ka magbukas ng portal mo. Uy, ano mo, ganda ng executive account, naka-mindset na. Sige nga, tingin nga ng account mo, Bakit? Hindi naka-executive eh. Ang lupit nun, pag-open pa, associate lang, aray. Ay kung na kaya executive account ka, bawat bukas mo ng portal mo, yabang mo, di ba? At least kahit wala pang income, executive ka na. Ano unahin mo? Income bago investment? Sinabi ko na nga yung kanina. Next, bakit executive? Because this is business mindset. Sa business, importante yung capitalization. Tipirin mo ang business, titipirin ka rin ng business. Question ko po sa inyo, what if magsara ka sendra ng isang linggo kasi wala tayong pambayad sa kuryente? Ano mapipil nyo? Magagalit, di ba? Ganun ka-importante ang capitalization sa business. Ito, wala ka namang babayaran ng kuryente. Naka-aircon pa, hindi ka nagre-reklamo dahil ang lamig. Bigla mo ito, naka-jacket pa. Diba? Kaya maganda sa Ascendra, magre-reklamo ka dahil sobrang lamig. Wala ka ng problema sa aircon, wala ka ng problema sa office. Wala ka ng, lahat nandyan na, may training pa. Papatingin mo na lang yung tao mo. Tapos yung 200,000 na investment, re-reklamuhan mo. Kamala-mala ko, nagtayo ka na rin pala ng business before, kalahating milyon, natalo lang. Tapos yung 200,000 dito, executive account, panghihinayanan mo. Kung nag-invest ka ng executive account, gano'ng kadaling mabalik yung pera? Kuha ka lang ng 5 pag-executive. Yung produktong nakuha mo, yung produktong hawak mo, income mo na yun. Di ba? Kasi doon pa lang sa apat na executive nakuha mo na. Kaya very important. Di ba? Alam nyo, maupupos oras natin pag binayset ko pa kayo about negosyo. Pag ikaw nakatira ka sa Pilipinas at hanggang ngayon di mo alam kung gaano ka-importante ang negosyo, ewan ko na lang kung ang utak meron ka. Business is very important. Importante ang negosyo. Kahit nga mga professional di ba sir? Kahit mga professional, alam kung gaano ka-importante business. Ang mga professional, kumikita ng 6 digits per month sa trabaho nila. Pero sila mismo, ngayon, aware sila at alam nila gano'ng ka-importante ang business. Ikaw pa na walang inaasahan, ikaw pa yung ayaw ng business. Try niyo po, mag-traditional business ka. Sa traditional business, capital mo pa lang, ang laki na. Maghanap ka ng re-rentahan mong lugar, wala naman dito 1 month advance, 2 months deposit eh. Pag commercial space, minimum niya 3 months advance, 3 months deposit. Ibig sabihin, 6 na buwan binayaran mo. Kahit magsara yung business mo ng 2 buwan, 6 na buwan na yung binayaran mo. Renta pa lang, talo ka na. Business registration mo, magkano? 20 plus thousand. Pagka nakabayad ka na ng 20 plus thousand, may business ka na ba o business papers pa lang? Papers pa lang. 1 million.
malaking business, maliit. Sobrang liit. Tapos 200,000 reklamo mo, may produkto ka worth 240,000. Pangalawa, pag nagtayo ka ng traditional business, gaano kahaba yung registration process? 2 months, 3 months, hihintayin mo yung mga papers mo, DTI, kung SEC man yan, SEC, di ba? 2 months, 3 months, naglabas ka na ng pera, gumagana ng 2 months, 3 months, wala pang nangyayari. Eh dito, pag nag-join ka sa Ascendra Executive, right there and then, gumana na agad yung business mo, hindi ka na maghihintay. Pangatlo, operations expense. Pwede ka bang magdahilan sa business mo? Oy, wala mo na kami babayarang renta kasi bago yung business namin ha. Wala. Pag nag-umpisa ka, every month, bayad kuryente, bayad empleyado. Tayo mo, pakiusapan yung mga empleyado mo, oy, bago tayo ha. 3 months, wala mo na sweldo ha. Ang ganun. Monthly, pasweldo, di ba? Kaya tignan nyo, sa traditional business, malaki na capitalization, ang haba pa ng waiting time, processing time, may operations expense ka pa. Dito, may capital pero hindi ganun kalaki, 200,000, biggest na yun. Ano pa? Diba? Bukod sa 200,000, hindi mo na kailangan ng matagal na waiting time. Bukod doon, wala ka ng operations expense. Magkano na lang ang kailangan mo every month? 1,399 subscription and maintenance na lang, rereklamo mo pa ba yun? Correct, may product na kasama. So you want maximum income, dapat business mindset ka, maximum capitalization din. And lastly, ito na yung mga bagay na hindi natin gaano napapansin eh. Kasi ang napapansin mo lang yung pera eh. Ang napapansin mo lang kung magkano yung lalabas eh. Hindi, ito na yung mga bagay na hindi napapansin. Ito yun, psychological wallet. Do you know psychological wallet? Yes. Sa mga hindi po nakakaalam ng psychological wallet, alam niyo naman, anong nilalagay sa wallet? Pera. Psychology, utak. So this is our mindset when it comes to money. Isa sa mga classic na story ng psychological wallet, yung mag-ama na nangingisda. So may mag-ama na nangingisda, yung tatay, habang nangingisda siya, nakakuha siya ng malaking isda. Ang laki, mga 2 feet. 2 feet na isda, nakuha niya. Tumang-tuwa yung anak, wow, kaya laki ng isda. Alam niyo po ginawa ng tatay? Tinapon, binalik sa dagat. Ang laki nun, no? Kuha ulit siya, yung baka naman nakuha niya, mas malaki pa, 3 feet. Alam niyo po ginawa? Tinapon ulit. Kakakuha, yung makakuha po yung tatay ng maliit lang, kulang-kulang na 1 foot. Yun yung kinuha. Ngayon yung anak, nakataka, ay bakit ganun? Yung malaki, niletgo mo, yung maliit, yun yung kinuha mo. Eh yung mga maliit, lalaki pa yun eh. At saka yung malaki, mas masarap kainin. Alam niyo po sabi ng tatay, anak, pag umuwi tayo sa bahay, at bigbig ko yung malaking isda, mag-aaway kami ng nanay mo. Bakit po? Bakit daw? Kasi po, yung kawali nila maliit lang. Yung kawali namin maliit lang. Paano lulutuin ng nanay mo yan? Imagine nyo gano'n silang nagtsatsaga na maliit yung pinagsasalusaluhan nila dahil yung kawali maliit. Bakit di mo palakihin yung kawali? Para kahit anong kakuha mo, kasya sa kawali. Yun din po yung psychological wallet. Kailangan palakihin mo, palalimin mo yung psychological wallet mo. Para pag lumalim yung psychological wallet mo, kahit ano papasok dyan. Ang 1,000, malaki maliit. Sino nagsabi malaki? Sino nagsabi maliit? Yung iba, walang sagot. Pero, ang 1,000, walang definite na answer. Malaki o maliit siya, depende sa psychological wallet mo. Dati nung bata ako, makatikim lang ako ng Jollibee, happy na ako eh. Pag pinangakuha ako ng nanay ko ng Jollibee at hindi natuloy, galit na ako eh. Parang luxury na sa akin yung Jollibee. Ngayon, nayakin mo ako mag-Jollibee, parang ayoko, nakakasawa na. Kuha niyo po yun? Diba? Bakit? Kasi ang liit eh. Ang liit ng mundo para sa'yo. Notice niyo po ng mga bata kayo. Kung lumaki kayo sa isang lugar, mapapansin niyo ng bata kayo parang ang laki ng lugar. Ngayon palaki ka na parang ang liit na lang ng lugar. Ganun din yung psychological wallet. Maliit yung psychological wallet mo, nalalakihan ka sa mga bagay-bagay. Pero pag malaki ang psychological wallet mo, maliit lang yan sa'yo. Dati para sa akin, pag nagkaroon ako ng bench, yung damit na bench,
Sobrang saya ko na eh. Diba? Parang sa mga katropa mo, yabang na yabang ka na eh. Pero ngayon po, hindi ko naman inaano yung mga naka-bench kasi baka may mga naka-bench dyan. Pero alam natin, yung pag-bench, typical na lang yun. Diba? Bakit? Kasi lumaki na yung psychological wallet eh. Ganun ang psychological wallet. Kaya ikaw, pumili ka, anong gusto mo? Nalalakyan kasi isang bagay o nalilitan? Kung gusto mo maliitan ka, sa kahit anong halaga, palakihin mo yung psychological wallet mo. Minsan, ang dahilan pa ng iba, nagtitipid eh. Nagtitipid ako eh. Alam niyo po yung nagtitipid? Marami yung iba sa ating mali eh. Ay, kakain muna ako sa murang kainan kasi nagtitipid ako. Pero ang totoo, walang pera. Hindi nagtitipid yun. Ang tunay na nagtitipid, may choice na. Kaya lang, dahil sinisave mo, ginagawa mo, dinadowngrade mo muna yung sarili mo. Diba? Ang tunay na nagtitipid, may choice. Yung iba hindi nagtitipid, may limitation lang talaga. Naalala ko, yung buhay namin ng misis ko down na down. Talagang nahihina na ako kasi puro sardinas na lang kinakain namin. Minsan, may script na kami ng misis ko eh. Pag pupunta kami sa tindahan, medyo kilala na kami. Love, parang nag-crave ako sa sardinas. Nag-crave araw-araw sardinas. Diba? Ginahilan mo pa yung pag-crave. Minsan ganun tayo eh. Dahil hindi ng psychological wallet, hindi ka nagtitipid, wala ka lang talagang choice sa buhay mo. Alam niyo po, ang hirap ng walang choice. Bakit? Kasi ang hirap mag-upgrade. Pag may choice ka, madali mag-downgrade eh. Noong nakaraan na, kumain kami dito, kasama ko si Alvin, lumakad kami, kumain kami dito sa atin. Dito sa may karinderya, dito sa may show. Eh nakita ko to sila Earl, pati sila JR. Pili kayo dyan, libre ko kayo. Karinderya lang naman yun eh. Pero nung kwento, may choice ako. Kaya lang gusto kong kumain ng marumi, kaya karinderya muna. Diba? Mura na, marumi pa. Pero may choice ka, kahit ako doon kumain, kaya naman. Yun yung maganda na may malaki kang psychological wallet. Anytime na gusto mo, mag-downgrade, kaya mo. Pero pagka mababaw yung psychological wallet, gusto nyo lumalim ang psychological wallet nyo? Gusto nyo lumalim? Yes! O yun yung term, lumalim. Kung merong lupa, gusto mong palalimin, ano gagawin mo? Tatambakan mo ba? Para lumalim yan, ano gagawin mo? Bukayin mo. Yun ang problema sa atin. Ang gusto natin, tambakan ng tambakan. Gusto natin umingkam ng umingkam. Kala mo lalalim psychological wallet? Hindi. Para lumalim yung psychological wallet, bukayin mo. Tingnan mo, targetin mo yung executive. Pagka naka-executive ka, ng mga bata kami, mahilig kami sa text eh. Baka hindi na nakabutan ng, di ba, yung text, yung pag ginanyan mo, kailangan i-iba yung pato mo. Minsan talagang musturado ka ba doon, di ba? Meron sa text, meron kaming term doon, pag paubos ka na, di ba, kaya doon isa, dalawa, tatlo, apat, gano'n ka ba, di ba? Pag paubos na, uuwi ka na, tinatawag ka na ng nanay mo. Teka, tawag na ako ng nanay mo, taya ko na lahat, pati pato, pati panabla. Pag sinabing taya mo na pati pato, pati panabla, pag natalo ka, ubus ka na nun, go home na yun. Pag naka-executive ka, ganun din yun. Pati pato, pati panabla, wala ka nang ibang option kundi umangat. Wala ka nang ibang option kundi mag-succeed. Yan yung beauty ng executive account. Pinapalalim natin yung psychological wallet natin. At alam nyo, when we talk about psychological wallet, deeper psychological wallet, pag mas malalim yan, mas malalim ang buhay niyan, meron kang bigger motivation. Yun yung sinasabi ko, pati pato, pati panabla, nakataya na. At dito na sa Ascendra, wala na natrasan ko. Alam niyo po ako at the age of 18, pagpunta ako ng Africa. Some people thought na yung mga nagne-networking mga walang magawa sa buhay. Ako po, iba yung story ko. Nagpunta ako ng Africa, pero mabigat yung iiwanan ko sa Pilipinas kasi I'm studying at De La Salle University, Manila. DLSU po ako, double major ako ng La Salle, Economics at Corporate Management. Ang double major po sa La Salle, kailangan part ka sa mga matataas na score sa entrance exam. I graduated sa Science High School. Kaya may choice talaga ako. And because I have a choice, iniwan ko yung meron ako. Hindi ko ina-encourage dito yung mga estudyante na iwanan yung pag-aaral ha. Pero ako kasi may option ako, kaya ako pumunta ng Africa. Dumating ako sa point ng buhay ko na wala na. Pride na lang talaga. Sobrang hirap ng buhay ko, pagbuklat ko ng wallet ko. Walang kahit anong papel na laman, walang pera, yung papel na laman ng wallet ko. Return ticket pa uwi ng Pilipinas.
Pinunit ko yung return ticket ko. Sabi ko, it's either uuwi na lang ako ng patay o magiging successful ako. Bakit? Pride yung nasa isip ko eh. Pinagtawanan ako ng mga kaklase ko. Nandito ako ngayon, pag umuwi ako, malamang mas lalo nila akong pagtatawanan. Yun yung sinasabi ko, nakataya na lang. Pag down na down ka na, napakaganda niyan. Bakit? Kasi wala ka ng ibang pupuntang kundi ako. Parang sa trading, pag sinabi nga sa all-time low ka na, pagka yung mga tao hindi alam ang trading, oy, down, hindi. Pagka ang tunay na trader, pag nasa all-time low, dun masaya. Bakit? Kasi wala na itong ibang pupuntahan kundi up. Nasa deepest part ka na ng buhay mo, okay lang yan. Kasi wala ka ng ibang direction kundi paangat. Deeper psychological wallet equals bigger motivation. Kailangan malalim yung psychological wallet mo. Alam niyo po, bilang tao, dalawang bagay ka pwedeng i-measure eh. Number one, ito magandang pabawat ko sa inyo to. Number one, you can be measured by your worth. Number two, you can be measured by your value. Ano yung pagkakaiba ng worth at saka ng value? Ang worth mo, yun yung net worth na tinatawag, di ba? Ang net worth mo, nakadepende. Pag may utang ka, negative yan. Pag malaki yan, million net worth, di ba? $1 billion net worth. Pag sa worth ka tinignan, pagka baon ka ng 5 million, negative 5 million yan. Yan ang worth mo. Pero pag sa value ka tinignan, negative 5 million, di ba? Pero pag value ang tinignan sa'yo, alisin mo yung negative 5 million ang value mo. So yan, kahit down, kahit baon ng 5 million. Yes, alam niyo kung bakit? Kasi hindi ka mababaon ng 5 million kung di ka magaling. Wala magpapautang sa itong 5 million kung di ka magaling. Wala kang ipapatalong 5 million kung hindi ka magaling. Kaya kung ganyan nakalalim, yung psychological wallet mo, umabot na ng 5 million. Yung value mo ang taas na. Bakit? Kasi kaya mong mag-gain kahit 10, 20 million, 30 million at kahit ilang million pa. Pero yung sa 100,000, 200,000, takot na takot kang matalo, huwag ka na mag-expect na makakahawa ka ng million. Yan ang psychological wallet. So ngayon, question. Ayaw kitang tanongin kung magkano ang worth mo. Ang gusto kong malaman, magkano ang value. Kasi ako naranasan ko na lumok, sobrang lumok. Kaya kahit kumasentra, this is not just an ordinary company. Kung para sa inyong business to, para sa inyong buhay namin to. I am just very happy that we have founders, Sir George na naniwala, Sir Joseph na naniwala, Ma'am Sis na naniwala, at lalong-lalo pa yung brother ko from another mother, Sir Nico. Alam niyo po, nagtayo ako ng networking company before, nag-fall down. Wala na, software ko, dinilit ko na. Bakit? Kasi bumaba na yung self-esteem ko. Pero hindi ko alam na may mga tao pa rin palang pwede magtiwala, hindi basta-basta tao. Sir Nico, hinanap ako. Hinanap ako sa magulang ko, hinanap ako. Nung natunto niya ako, kinausap niya ako. Sabi ko, pare, ayoko na, nag-down na ako. Pero alam niyo po, diba? May mga founders, matalagang pinikap ako, hindi tinignan yung worth ko. Ang tinignan sa akin yung value ko. Kaya dito sa Ascender, hindi namin kayo tinitignan sa worth nyo. Kahit natalo kayo, nalog mo kayo sa iba't ibang kumpanya, dito ang importante yung value mo. Hindi ka naman malulubog kung hindi ka magaling. Magaling na. Napakasarap kasi lumalim yung psychological wallet natin. If your psychological wallet becomes deeper, yung motivation mo mas malaki. At pag mas malaki ang motivation mo, your results will be bigger. So you want bigger results? You want bigger results? If you want bigger results, ano dapat yung account nyo? Yan lang kasimple. Before I end, may share lang ako sa inyo. Kasi we are talking about motivation. We are talking about motivation. There are 4 types of motivation. May mga 4 na klaseng networkers based on motivation. Number 1, there are people who are suddenly motivated. Suddenly motivated because of training na motivate. Alam niyo yung problema pag suddenly motivated ka? Suddenly demotivated ka rin. Parang alam nila na, bukas wala na, magaling na. Wala na yung init. Okay?
Suddenly motivated. Pangalawa, meron namang situation motivated. Ano yung situation motivated? Pag maganda ang sitwasyon, motivated. Pag maraming directs, halimbawa, Erika, daming directs, motivated. Pag walang direct, hindi motivated ka pa rin. Ganun ka ba? Hindi naman. Hindi naman. Okay. Pagka situation motivated ka, situation din makaka-demotivate sa'yo. Palalim ng palalim to Yung suddenly motivated, mababa. Medyo mas malalim ng konti, situation motivated. Na-motivate tayo yung sitwasyon. Maganda yung situation. Pangatlo, okay? Meron din tayo dito source motivated. What is your deepest why? Yan ang tinuturo natin lagi sa networking, di ba? What is your deepest why? May source. Yung iba, ang source ng motivation si upline. Yung iba, si downline. Yung iba, pamilya, kaya motivated. Ang problema, paano pag nawala yung source? Eh, di motivate ka na rin. Pero at least malalim, may deepest why kayo. Pero alam niyo, may pinakamalalim na level ng motivation? Diba? Suddenly motivated, situation motivated, source motivated. Ang pinakamalalim, self-motivated. Yung tipong wala ka ng pinakukunan ng motivation, sarili mo na lang. Pag naka-executive account ka, buksan mo lang yung portal at motivated ka na. Kasi ang lalim na ng psychological wallet mo Diba? Mawala naman sa'yo lahat, at least naka-executive account ako Ay makakuha ko ng executive, mag 40,000 agad ako. Sarili mo yung mag-motivate sa'yo. Kaya yung tanong ko before we end, anong klaseng motivation meron ka? Suddenly motivated, situation motivated, source motivated, or self-motivated? Self-motivated. Okay. So maraming salamat po and I hope